Good afternoon po sa inyong lahat. At kaisa ng buong bansa at ng buong mundo, Happy Fiesta po sa ating lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Fiesta. At bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang banal na Santo Niño. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Isang mas malakas na palakpak para sa ating Pit Senyor. No. Tayo ay kaisa, hindi lamang nandito sa bansa natin, dahil tandaan natin, ang Santo Niño ay hindi lamang hari ng Tondo, hari ng Cebu, siya ay hari ng buong mundo. Ang Santo Niño. Alam niyo kagabi nagmisa ako sa Tondo. Ingat na ingat ako sa pagsigaw ng biba kasi baka mamali yung aking isisigaw dahil nung isang linggo lang biba pong Jesus Nazareno ang sinisigaw natin. Kaya nga sabi nung isang kaibigan kong pare, ako nga last year nagkamali Nagmisa daw siya sa Tondo. Sabi niya, Viva pong Jesus, Santo Niño. Sabi na lang daw niya. Buntik na siya magkamali, no? Pero ano ba ang pagkakatulad ng Nazareno at ng Santo Niño? Una, mga bata, mga kapatid, huwag tayong mag-away-away kung sino ang mas powerful, ang Nazareno o Santo Niño. Iisa lang yan. Iisang Jesus lamang yan. Pero ano ang kahalagahan ng kaugnayan ng poong Nazareno at ng Santo Niño? Magkadikit na magkadikit ang kanilang kapistahan. Tandaan natin mga kapatid, iisa lamang ang misyon ni Jesus. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Kaya ipinanganak si Jesus sa mundo. Kaya siya namatay sa krus para iligtas ang tao, para iligtas ang mundo. Kaya yun yung mahalagang pagkakaugnay ng dalawang selebrasyon natin. Ang kapanganakan at kamatayan ay para sa ating kaligtasan. Napakahiwaga ng kaligtasan ng tao. Bakit naman ang Diyos pumasok sa mundo, pumasok sa kwento ng buhay ng tao, saan yun ng isang bata? Pag sinabi nating bata, ano ang kasunod natin sinasabi mga matatanda? Bata yan, walang alam yan, walang kaya yan. Bata yan. Pero bakit ang Diyos pinili niyang pumasok sa mundo? Pinili niyang magsimula ang kaligtasan ng tao. Saan yun ng isang sanggol, ng isang bata? Kaya nga binago ni Kristo ang pagtanggap ng tao sa mga bata, sa mga maliliit. Hindi lang ito yung batang kagaya nila, sa mga maliliit. Mahihirap, mabababa, mahihina. Hindi lang ito yung mga batang kagaya nila. Pinili ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, sinuot ang pagiging tao at naging alipin upang maglingkod sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hanggat hindi tayo nagbabago at nagiging tulad ng mga bata, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian at hindi tayo tatawaging dakila. Sino daw ang dakila? Ang katulad ng mga bata. Ngayon, anong katangian ng bata ang meron tayo dapat? Total naman araw din ng mga bata ngayon. Kanina nagprosesyon, umikot, ang karamihan mga bata. At mamaya, bago natin basbasan ng Santo Niño, yung mga bata muna, yung mga buhay na Santo Niño muna, ang ating babasbasan. Pero ano po ba ang katangian na nais ng Diyos na magkaroon tayo mula sa bata? Sige ipagdiwang natin ngayon ang biyaya ng bata. Pwede ba? Tignan niyo yung nasa kanan ninyo. Yung nasa kanan ninyo, yung katabi ninyo. Yung katabi ninyo, sabihin nyo sa nasa kanan ninyo, mukhang bata. Wow! Naniwala naman. Mukhang bata. Isa pa nga po, sabihin nyo ng malakas sa nasa kanan, mukhang bata. Aba, inulit pa nga. Bumawi naman tayo sa nasa kaliwa. Nasa kaliwa nyo naman ang tignan ninyo. Sabihin sa nasa kaliwa, amoy bata. Diyos ko, ano kayang amoy niyan? Johnson's na pulbos. Yan ang amoy ng bata. Pero mga kapatid, yan ang turo sa atin. Yan ang
binigay sa atin ng mundo, iminulat sa ating mga tao. Ano ang katangian ng bata sa mundong ito? Makinis, mabango. Pag ikaw ay mukhang bata, aba talagang kahanga-hanga. Marami talaga ang magkakagusto sa iyo. Kaya nga sinasabi natin, gagawin mo lahat. Lagi ka lang magmukhang bata. To look young. Kapag ikaw ay amoy bata, ay talagang hindi ka lalayuan. Pero hindi yan. Hindi yan ang pinakamahalagang bilin ni Kristo. Ang nais ng Diyos, hindi ang muka at amoy ng bata, kundi ang puso ng bata. Ano ang puso ng bata? Anong katangian ng puso ng bata? Dalawang mahalagang katangian ang pagnilayan natin ngayong hapon. Una, ang bata, marunong magtiwala. Marunong maniwala. Kaya tignan ho ninyo, siguro nung bata tayo at marahil yung mga anak ninyo, ngayon, ang tigas ng ulo ayaw sumama sa'yo. Pero nung bata, naaalala mo yung anak mo nung bata? Takbo ng takbo sa'yo, hawak ng hawak sa palda mo, hawak ng hawak sa braso mo, nakalingkis sa braso mo. Ikaw naman inis na. Konting galaw mo lang, akala mo laging iiwan yung bata, di ba? Yung mga bata. Kaya nung minsan pag tayo ng nanay ko, sabi niya, pupunta ako ng banyo, sasama ka. Kasi di ba yung mga bata, kaya pahirapan kayong pumasok ng opisina noon Dahan-dahan kayo lumabas ng bahay kasi yung mga bata takbo ng takbo. Gustong sumunod sa iyo. Gusto nakahawak sa iyo. Mga magulang, enjoy nyo na yan ngayon. Darating ang araw, kahit anong gawin mong pilit, di ka na niyan sasamahan. Hayaan nyo na ngayon. Kasi bakit yung bata hawak ng hawak, takbo ng takbo sa'yo, dikit ng dikit sa'yo. Alam nung bata, meron siyang hindi kaya. Meron siyang hindi alam. Yan ang puso ng batang mapagkumbaba. At yan ang nawawala sa atin pagtanda natin. Yumayabang na tayo. Akala mo, alam mo na lahat, kaya mo na lahat, at ikaw na lahat. Time will come in God's own way. Sa paraan ng Diyos, ipapaalala, ipapabukha niya sa iyo. Kailangan mong maging bata. Dahil hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Kaya nga ito ang ating pagsikapan ngayong bagong taon. Dagdagan natin ang kapakumbabaan muli sa sarili natin. Hindi lang sa magulang natin, hindi lang sa ibang tao, lalo na sa Diyos. Bigyan natin lagi ng sapat na atensyon, presensya at oras ang Diyos. Hindi pa na masyado nakakatagal, kailan lang ang pandemic. Nung panahon ng pandemya, pinaalala sa atin, mawawala ng saysay ang lahat. Sa huli, ang Diyos pa rin ang kakailanganin ng tao. Pangalawang katangian ng bata. Ang bata ay mabait. Sinong magulang ang magmamalaki sa kanyang anak na swail, madamot? Alam mo yung anak, mabait ang anak ko kahit siya ang nagsimula ng gulo. Mabait ang anak ko kahit siya naman talaga ang nakasira. Mabait ang anak ko kahit naman talaga siya ang nagsinungaling. Mabait ang anak ko. Ang bata ay likas na mabait. Likas na mabuting tao. Ito, naikwento ko na ng maraming beses. Pero lagi kong binabalik-balikan yon. Nung ako ay nagdala kami ng Nazareno dati sa Talim Island, sa Rizal, no? Yun ay December, magpapasko. Ang misa namin ay 12:00 ng tanghali. So karamihan sa mga nagsimba, mga bata. Mga bata ang nagsimba. Mga estudyante. Yung aking sakristan, 5 piraso lang, naka-uniforme. So sabi ko ngayon doon sa 5 sakristan, doon sa leader nila, mamaya pagkatapos ng misa, punta mo ako sa sakristi, bibigyan ko kayo ng pamasko. Pagkatapos ng misa, pumunta ako sa sakristi, nagulat ako.
Pagtingin ko, 20 mahigit na sila. Sabi ko, kanina 5 piraso lang kayo, ba't dumami kayo? Talagang bata, nagtatawag. Anyway, magpapasko naman na, so binigyan ko sila ng tagbe-20 lang naman, Merry Christmas, Merry Christmas. May isang bata doon, tuwang-tuwa ako, pagbigay ko sa kanya, talagang kala mo nanalo ng jackpot, tumalon-talon pa siya, yes, thank you, Father. Tapos tumakbo siya, sinundan ko siya ng tingin, mas nagulat ako nung tinundan ko ng tingin. Pagtingin ko sa kanya, sabi niya, bilis nagbibigay, dali punta kayo. Sabi ko, sira ulo ito. Binigyan mo na, nagtawag pa. Yan ang bata, di ba? Kaya naiinis kayo eh. Ikaw yaya ka ng yaya Papunta ka ng papunta dito Bigay ka ng bigay O, pakinggan nyo minsan tayo matatanda. Ikaw ang galing-galing mo magbigay. So saan nyo gustong maging magaling ang bata? Pang-away? Sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, napakahalaga po ng huling bahagi ng Ebanghelyo. Huwag niyo po itong kakalimutan. Ang mga bata hindi lang kinakatuwaan. Ang mga bata tinuturuan. Ang mga bata ginagabayan. At ano ang paalala ng Panginoon? Huwag niyong susubukang hamakin, sirain, saktan, lokohin at abusuhin ang maliliit na ito. Dahil ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Sino man sa atin ang maging dahilan ng pagkakasira ng buhay ng mga batang ito at ng maliliit ay mananagot sa Diyos. Mga kapatid, sandamakmak man ang pera mo, darating ang araw, tatanda tayo. Mawawala na ang mukhang bata. Mawawala na ang amoy bata. Pero pag natapos ang kwento ng buhay natin sa mundo, ang hahanapin sa atin ng Diyos ay ang puso ng isang bata. Marunong maniwala at magtiwala, mabait, marunong magbigay. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng mga batang lumalapit sa mapagmahal nilang Ama. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Maging waranawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang mapahayag ng mabuting balita sa kanilang pagtuturo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Gabayan mo ang lahat ng lingkod bayan sa iyong katotohanan upang maging daluyan sila ng iyong awa at pag-ibig. Lagi nawa nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga dukha. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng ating lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Lumago nawa tayo bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga batang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong dapat na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Makarating nawa sa walang hanggang kaligayahan sa langit ang mga kapatid nating pumanaw na, gaya ng ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng lakas at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.